Isa naman sugatan ng salpukin ng truck ang isang motor at araruhin naman ang dalawa pang tindahan sa Teresa Rizal. Sinasabing nawalan umano ng preno ng truck kung kaya't naganap ang aksidente. Si Jim Tejano sa balita. Namimilipit sa sakit ang 20 anyos na binatilyong ito matapos salpukin ng isang rumaragasang truck sa Sitio Pantay, Barangay Dalig, Teresa Rizal, pasado alas 7 kagabi. Sa kuha ng CCTV footage, kapansin-pansin na normal ang gabi ng mga oras na yon habang naglalaro sa covered court ang ilang residente doon. Ilang minuto lang ang lumipas. Isang hindi inaasahang pangyayari ang bumulabog sa mga nasa lugar ng oras na yon. Ayon sa ilang nakakita, nakatalon pa umano ang biktima sa motorsiklo, subalit inabot pa rin ang truck dahilan upang tumalsik ilang metro mula sa kinaroroonan ng biktima bago mangyari ang insidente. Tanaw na tanaw ko yung truck parating galing Torres. Rumaragasa talaga siya. Dapat ang babanggain niya yung elementary. Ang ginawa niya, kinanan niya. Pagdating niya dito sa kanan, niragasan niya yung railings. May nakita ako nakatambay sa single na motor na nakaupo. Yun, tumalsik yung tao. Dahil sa liblibang lugar at malayo sa kabiasnan, agad nagpasya ang kaanak na isugod sa ospital ang biktima upang malapatan ng pangunang lunas na sa ngayon ay nasa maayos ng kondisyon. Problemado naman si Tatay William dahil sa laki ng danyos ang naging pinsala sa kanilang ari-arian. Sa salaysay ni Tatay William, nagulat niya silang buong mag-anak nang biglang mawalan ng kuryente sa kasagsagan ng kanilang hapunan. Nung time po yan, kumakain kami kasama po ang aking pamilya sa bandang likuran sa bahay namin po sa likod. At narinig ko po na maingay nga, bigla lang pong namatay ang ilaw namin. At yun nga po, inararo po ng aming tindahan. Ayon pa kay Pedroso, hindi bababa sa 500,000 pisong halaga ang naging pinsala sa kanilang ari-arian. May kalakihan taglay, gawa ng, yan nga po, yung aming pressure, sira, Xerox machine, computer, tricycle ko po, bagong-bago yun, kikita naman po natin, sira. Yung amin po poste ng ilaw, bali, 6 po na metro naroroon. Gawa ng amin mga borders nga po, yung nakakabit lahat roon. Ganun rin po ang aming tubig. Yun po mga medyo kalakihan na danyos na estimate ko eh. Humigit kumulang kalahati. Ayon naman sa safety officer ng isang general contractor land development, nakikipag-ugnayan na ang kanilang kumpanya sa biktima at sa pamilya Pedroso ukol sa magiging kasunduan ng dalawang partido hinggil sa usaping pinansyal at iba pa. Feeling naman yung company na actually nagbigay din kami doon ng paunay kung anong mga needs nila, tapos nagbigay na rin kami ng info at saka number kung sinong kukontakin nila. So kung ano naman po yung mga damages, willing naman po si company na pananagutan yung mga damages po. Paliwanag pa ni Torrejas, posibleng nawala ng preno ang truck dahilan upang mauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Bagay na siya ring paliwanag mismo ng kanilang tauhan. Patuloy naman ang ginagawang masusing investigasyon ng PNP hinggil sa nangyaring insidente. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.